ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. PCSO Chairperson at retired Judge Felix Reyes itinangging dawit sa missing Sabongeros. Manila LGU nagsagawa ng clearing operations laban sa mga salasalabat na kawad. VP Sara sinabing may huling habilin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa MBC TV correspondents, 36 anyos na magsasaka, binaril ng bayaw, kritikal sa ospital sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Phil-American na si Jordan Clarkson maglalaro para sa New York Knicks. At sa Showbiz Spotted, 50th Anniversary Benefit Concert ng Ale Kapwa ng Caritas PH, star-studded. Magkasintahan na engage sa gitna ng performance ng Ben and Ben. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pinasinungalingan ng retired judge at ngayon chairperson ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Felix Reyes ang pagkakadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod ito ng pagkakaladkad sa kanya ni Julie Patidongan alias Totoy bilang fixer umano sa mga reklamong kinasasangkutan ng gaming tycoon na si Atong Ang. Sa isang pahayag, hinamon ni Reyes si Patidongan na magbanggip ng partikular na kasong inareglo niya mula noong siya ay magretiro noong Oktubre ng 2021. Ngayon din, binibigyan pahintulot umano ng PCSO chief ang Bureau of Immigration na maglabas ng kanyang travel history upang patunayang hindi siya lumilipad kasama ang mga judge at prosecutor upang isagawa ang umano'y case fixing. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na kasama sa iniimbestigahan ng isang PCSO executive at dating judge makaraang isabit ni Patidongan. Pinagdudahan ni Reyes ang timing na naturang statement na lumabas umano isang araw makalipas siyang magsumite ng aplikasyon bilang ombudsman. Nabatid na parehong aplikante sa posisyon sina Remulla at Reyes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumpiyansa si Justice Secretary Boying Remulla sa mga naging testimonya ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kabilang narito ang mga naging pagdawit sa pangalan ng gaming tycoon na si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Remulla na wala namang ibang dahilan si Patidongan para idamay sa kaso ng missing sabongeros ang naturang negosyante. Alam mo yan, parang he's trying to defend his life by saying everything out in public. Na ito si Katotoy, si alias Totoy. Ano yan parang defense mechanism niya na lang yan. Kasi nga, ang alam niya, talagang paliligpit siya nito. Kaya I don't think he has reason to lie and to hurl grave accusations kung ang tingin niya talaga totoo yung mga sinasabi niya. Ano na to, talagang hindi lang to desperation, it's really a race to tell the truth. Ito na yun In other words, kung tama ang pagkaintindi ko sa sinasabi nyo, do you consider alias Totoy as a credible witness? Yes, a very credible witness. Matatanda ang bukod kina Ang at Barreto, idinawit din ni Patidongan ang 15 tauhan ng Philippine National Police na kasalukuyan na ngayong nasa restrictive custody. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang proteksyon ng PNP si Patidongan habang isinasaayos ang kanyang aplikasyon para sa Witness Protection Program. Samantala, desidido naman si Remulla na magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay umano sa mga sabongero na taong 2021 pa nawawala. Pinag-aaralan pa nila sa ngayon kung anong kaso ang maaring isampa upang matiyak na mananalo sila laban sa mga sangkot sa kaso ng missing sabongeros. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Wala dapat opisyal at kawani ng gobyerno ang nangingialam sa mga ayuda na ibinibigay ng gobyerno sa mga kababayan nating nangangailangan. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo na dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasunod ng inihaing panukalang batas na naglalayong parusahan ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na namimili ng mga bigyan ng ayuda. Tinawag niya itong Anti-Discrimination in the Delivery of Social Protection Programs Act. Wala dapat diskriminasyon sa bigayan ng ayuda at kailangan na ang mga kwalipikado lamang ang tatanggap ng mga ito. Panukala ni Tulfo ay makukulong ng mula 1 hanggang 6 na taon ang sino mang opisyal o kawani ng gobyerno ang mapatunayang magbibigay ng ayuda sa mga hindi qualified na mga recipients. Kabilang na dito ang iba't ibang benepisyo gaya ng cash, food stamp, medical, livelihood at relief packages mula sa gobyerno. Kasama din sa parurusahan ang pagtanggal sa listahan ng mga kwalipikadong beneficiaries at papalitan ng mga kamag-anak hanggang sa 3rd degree of consanguinity, gaya ng mga lolo, lola, pinsan, tiyuhin, tiyahin at pamangkin. Paliwanag ni Senador Erwin bilang dating kalihim ng DSWD ay marami siyang reklamong natatanggap higil sa mga kawani ng gobyerno ang mapili o kaya ay choosy kung sino ang bibigyan ng ayuda at priority ang mga kamag-anak. Giit ng senador, labag ito sa prinsipyo ng transparency at accountability dahil dapat laging tinitiyak ng gobyerno na patas ang distribution ng mga ayuda. Target ng panukala ang mga kawani ng gobyerno na umaaktong mag-isa o may mga kasabwat sa kanilang ginagawang paialam sa bigayan ng mga ayuda. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dalpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ng wire clearing operation ng lokal na pamahalaan ng Maynila katuwang ang tauhan ng Meralco, Telcos at Cable Company. Ito'y kasunod ng direktiba ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na ayusin at gawa ng paraan ang salasalabat na wire na posibleng magdulot ng panganib. Sinimulan ng naturang operation kaninang alas 9 ng umaga sa bahagi ng Norberto T. Street at Yuchenko sa Binondo. Ayon kay Yorme na public safety ang prioridad ng lokal na pamahalaan sa isinasagawang clearing operation sa mga poste ng cable at wire sa lungsod. May 2 milyong kilos na unnecessary at unutilized, unusable wires ang natanggal. Malaking bagay anya ito dahil noong nakalipas sa taon, may tumumbang maraming poste ng Meralco, maswerte at walang buhay na nadiskrasya. Kabilang din sa ikutan ng Meralco ang Escolta Street, Ongpin Street, Yuchenko at nakita ng salasalabat na wire sa kada poste. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naghuling habilin na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte. Sa vlog ni Attorney Harry Roque, ikinwento ng Vice Presidente ang kanilang naging pag-uusap ng kanyang ama. Kwento ni VP Sara, nais ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lamang siya at huwag nang iuwi sa Pilipinas ang kanyang katawan kung sa Netherlands siya mamamatay. Gayunman ayon ni VP Inday na i-cremate ang kanyang ama kung mamatay na ito at batid din nitong sa edad ni Tatay Digong ay natural na ang ganitong mga habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, naman yan, oo. sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Yung kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation.
Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng nasa 400 units ng ambulansya sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. Kasunod nito, target naman ng administrasyon na mapagkalooban ng kahit isang ambulansya ang lahat ng lokal na pamahalaan bago matapos ang 2025. Tinutukan yan ni Leth Narciso. Muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng mga ambulansya sa mga lokal na pamahalaan sa Luzon. Halos 400 patient transport vehicles na donasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang ipinamahagi sa mga local government unit sa seremonyang ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kabilang sa mga tumanggap ang LGUs mula sa Regions 1, 2, 3, Regions 4A at 4B, gayon din ang Region 5 at Cordillera Administrative Region. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na bahagi pa rin ito ng pagpapahusay ng emergency health services sa mga Pilipino at ng pangako ng administrasyon na siguruhing ang bawat lalawigan ay may access sa reliable medical transport. Kaya naman ayon sa Pangulo, target nilang mabigyan na ng ambulansya ang lahat ng munisipalidad sa bansa bago matapos ang taon. Yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Ang bawat isang ambulansya ay mayroong stretcher, oxygen tank, wheelchair at blood pressure monitor na nakadisenyo para matiyak ang mabilis at ligtas na pagbibiyahe ng mga pasyente. Sabi ng PCSO, sa ngayon ay umaabot na sa 680 ang kabuang bilang ng ambulansyang naipamahagi. Pinakamalaki ito sa kasaysayan ng kanilang donasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malawakang pag-ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, epekto pa rin ng southwest monsoon. Ihanda ang payong bilang pananggalang sa mga pabugso-bugsong ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Batanes. Magpapaulan din ang habagat sa Metro Manila, Cordillera, halos buong Calabarzon, maliban sa Quezon. Gayon din ang nalalawing bahagi ng Central Luzon, Ilocos at Mimaropa. Kabilang din sa apektado ang Negros Islands, kasama Aklan at Antique, maging ang Zamboanga Peninsula. Batay sa pinakahuling monitoring ng PAGASA, nananatiling mababa ang tsansa na lumakas bilang bagyo ang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Kumikilos ito sa direksyong Hilagang Kanluran at hindi nakikitang direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa, pumasok man ito o hindi sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, umabot na sa higit 31,000 pamilya o katumbas ng halos 100,000 individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at dating bagyong Bising. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa apektado ang Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Sa huling monitoring, 3 pamilya na lang o 15 individual ang nasa evacuation center habang ang iba ay nasa ibang lugar. Base pa sa datos ng NDRRMC, 16 kabahayan ang nasira, 4 sa Rehiyon 3 na totally damaged at 12 sa Cordillera Region na partially damaged. Muli namang umapila ang Department of Migrant Workers o DMW sa ship owners at licensed manning agencies na lumayo sa mga ruta kung saan talamak ang hijacking, alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Kasabay nito ang mas mahigpit na monitoring sa bawat tripulanteng Pilipino na naglalayag sa karagatan. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino, muling nanawagan ng Department of Migrant Workers sa ship owners at mga licensed manning agencies na umiwas sa mga mapanganib na ruta lalo na sa Red Sea at Gulf of Aden. Ito ay kasunod ng nailigtas na 17 Pilipinong tripulante ng isang bulk carrier na tinangkang lusubin ng mga armadong lalaki sakay ng maliliit na bangka, ang MV Magic Seas, isang Liberian flag vessel, habang naglalayag ito sa 51 nautical
miles mula sa baybayin ng Yemen. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang direktiba ay alinsunod sa Department Order No. 1 Series of 2024 na naglalayong protektahan ng mga marino laban sa tumitinding insidente ng pag-atake at pagdukot sa mga barkong dumaraan sa nasabing lugar. Dagdag pa niya, dapat iulat ng mga ship owner at manning agencies ang schedule ng mga biyahe ng barko at kung sino-sino ang mga Pilipinong sakay nito sa kanilang welfare monitoring system. Ang hindi umano pag-uulat ng ganitong mahalagang impormasyon ay maaaring magresulta sa parusa batay sa regulasyon ng DMW. Binigyang din ni Kakdak na hindi mag-aatubili ang kagawaran na magpatupad ng legal na hakbang laban sa mga lumalabag. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya para matulungan ang mga marino at kanilang pamilya. Nakipag-usap na rin ang DMW sa mga apektadong pamilya upang maipaabot ang tulong at mga update. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat na sa mahigit 100 katao ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Texas, USA, habang kasado na ang taunang military drill ng Taiwan bilang paghahanda sa posibleng pananakop sa kanila ng China. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, umakyat na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nasawi sa nararanasang matinding pagbaha sa Texas Hill Country Roads kung saan karamihan ng mga biktima ay mga bata. Sa huling pagtaya, sinabi ni Texas Governor Greg Abbott na nasa mahigit 180 katao naman ang nawawala at sinabing isa ito sa mga pinakamalalang naranasan nilang pagbaha sa kasaysayan. Habang umakyat na rin sa 80 kataong nasawi, kabilang ng 27 campers sa isang summer camp na nilubog din ng baha. Samantala, itinanggi naman ni US President Donald Trump ang mga pangambang ang pagbabawas niya ng pondo ang siyang isa sa mga dahilan na nagpahina ng kanilang warning systems. Bagkus anya, isa raw ito sa 100-year catastrophe na hindi inaasahan ni numan. Sa iba pang balita, nakatakda naman bukas sa Taiwan ang muling pagsasagawa ng taunang Hankwang military exercise. Ito ay isang drill kung saan naghahanda ang bansa para sa posibleng pag-atake ng China. Inaasahang tatagal ang naturang drill ng 10 araw, mas matagal kumpara noong nakarang taon kung saan karaniwang tumatagal lamang ng 5 araw. Ito ay dahil inaangkin ng China ang self-ruled Taiwan bilang bahagi umano ng kanilang teritoryo at nangakong pag-iisahin nila ito balang araw. Hindi naman isinasantabi ng Taiwan ang posibilidad na paggamit ng puwersa, bagkus mas inaasahan pang mas matinding epekto ng digmaan, gayong may mga kaalyadong bansa ang maaaring manghimasok. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa isang katoliko at konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, sensitibong paksa ang kasarian, lalo na kung ito'y binabalak pang palitan. Pero alam niyo ba na maging ang ilang hayop ay dumadaan din pala sa likas na proseso ng sex change? Alamin na des, mga clownfish, bakit nagbabago ng kasarian? Sa isang kumpol ng clownfish, lahat sila ay lalaki, maliban sa isa at pinakamalaki nilang kasamahan na isang babae. Pero ang clownfish na ito, isa ring dating lalaki na napilitang magpa-sex change para mapanatiling buhay ang kanilang lahi. Kung ito'y mamatay, papalitan ito ng tatay na siya namang magiging bagong nanay na susundan ng ikatlong pinakamalaking isda bilang panibagong tatay na siyang magtutuloy ng clownfish life cycle. At bilang hermaphrodites, irreversible na ang kanilang pagbabago. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Sa mundo ng basketball, mula Utah Jazz, bagong jersey na ang isusuot ni Filipino-American basketball star Jordan Clarkson sa pagtapak nito sa NBA court. Inanunsyo na kasi ang paglalaro ng Gilas Pilipinas standout para sa New York Knicks. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Opisyal nang kasama sa New York Knicks ang Filipino-American basketball star na si Jordan Clarkson matapos makompleto ang kanyang contract buyout sa Utah Jazz at mag-clear sa free agency waivers. Ayon kay ESPN senior NBA insider Shams Charania, lumipat na si Clarkson sa Knicks at tila kinumpirma ito ng player sa isang post sa X, ang dating Twitter, kasabay ng anunsyo ng Knicks sa pagkuha sa kanya.
Mula sa kanyang pagiging Gilas Pilipinas standout, bit-bit ni Clarkson ang kanyang malakas na opensiba. Sa nakaraang season sa Jazz, nagtala siya ng averages na 16.2 points, 3.7 assists at 3.2 rebounds sa higit 26 minutes na laro sa bawat game. Mula pa noong 2020, siya ang nanguna sa NBA sa pinakamaraming bench points na umabot sa 4,589. Inaasahang magiging mahalagang bahagi si Clarkson sa backcourt ng Knicks, kasama ang mga bituin nitong sina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns. Sa kanyang 11 seasons sa NBA, mayroon siyang career averages na 16.0 points, 3.4 rebounds at 2.9 assists sa 753 na laro. Naglaro na rin siya para sa Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers at Utah Jazz. Kasabay ng pagdagdag kay Clarkson, nagtalaga rin ang Knicks ng bagong head coach na si Mike Brown, papalit kay Tom Thibodeau. Si Brown ay may malawak na karanasan sa playoffs at nakapagkampiyon na bilang assistant coach ng 4 na beses. Nagtapos sa ikatlong pwesto ang Knicks sa Eastern Conference sa season 2024-2025 na may record na 51-31. Ngunit nabigo sa semifinals laban sa Indiana Pacers sa isang makapigil hiningang Game 7 series. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang Knicks ng panibagong NBA title mula pa noong taong 1973. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talagang star-studded ang celebration ng 50th anniversary ng Alay Kapwa ng Caritas Philippines. Kabilang nga sa mga nakisaya at nagtanghal ay ang folk pop band Ben & Ben na new ambassadors ng Alay Kapwa. Napuno ng musika at nag-uumapaw na pananalig ang The Big Dome sa pagdiriwang ng Pag-asa The Alay Kapwa 50th Anniversary Benefit Concert kagabi. Dito, nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking bituin sa industriya. Kabilang na riyan ang veteran singer na si Kula Desma at Prince of Pop na si Eric Santos. Nagtanghal din ang UST Symphony Orchestra at Tiples de Santo Domingo. Sa gabing ito, binigyang pugay din ang yumaong Santo Papa sa bahagi ng programang tinawag na Salamat Lolo Kiko, kung saan inawit ni Darren Espanto ang Tell the World of His Love na matatandaang perform din ng singer noong bumisita sa bansa si Pope Francis isang dekada na ang nakalipas. Habang nagpaabot din ng mensahe ang Alay Kapwa Ambassadors at Large na sina Charo Santos Concho at Boots Anson Roa Rodrigo. At syempre, ang headliner sa pagdiriwang ng Pag-asa, ang award-winning band Ben & Ben na new ambassadors ng Alay Kapwa. Dito, pinerform ng 9-piece band ang kanilang hit songs, gaya ng Araw-Araw, Maybe the Night, Paninindigan Kita, at Sa Kapwa Ko Ay Alay na siyang official theme song para sa 50th anniversary ng Alay Kapwa. Ang kantang ito ay mula sa panulat ni Robert Labayen at nilapatan ng musika ni Jonathan Manalo. Kaya naman ang aking makapanayam ang kilalang composer at record producer. Katulad nga ng ginawa naming song ni Sir Robert Labayen na kinanta ng Ben & Ben, itong song na Sa Kapwa Ko Ay Alay ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay mag-isa. Na tayo ay nabubuhay ng konektado sa pangangailangan, sa pag-ibig, at sa pagmamalasakit. Nakakatawa na perform ng Ben & Ben so well, na punong-puno ng puso, at ramdam na ramdam mo na yung mensahe ng kanta nakatawid sa lahat ng taong nakapakinig ng song kanina. Samantala, isa rin sa highlight ng gabi ay nang may na-engage na magkasintahan sa gitna mismo ng performance ng Ben & Ben. Sina Maricar at John Fritz mula Cavite at Novaliches, 5 taon na raw magkasintahan. Sobrang saya po talaga. Pangarap namin to, Ben & Ben. Matagal na po namin pinagpaplanuhan na manood ng concert. But this is it, Pansit. With proposal. Pwede po ba makita ang inyong Yeah! So gusto ko siya gawing public because I want to publicly declare how much I love Maricar.
daming witness. At bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng Pag-asa 50th Anniversary Benefit Concert ng Alay Kapwa, isang panata ng pagkakaisa ang inihayag sa pangunguna ni na Bishop Jose Colin Bagaforo at Father Tito Kaluwag. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel, Angelica Hoffman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik mga rido sa Maguindanao del Sur, binabantayan ng militar. Sa MBC TV Sports, karagdagang allowance matatanggap ng mga atletang Pinoy simula sa Agosto. At sa experts' opinion, paano nga ba harapin ang stage fright? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Handang pumagitna ang Philippine Army sakaling hindi maayos ng 6 na grupo ng mga Moro ang kanilang away pamilya o RIDO sa Maguindanao del Sur. Inilabas ang babala makaraang mapilitang lumikas ang higit sa 70 pamilya dahil sa palitan ng putok noong Sabado. Bagamat nakabalik na ang mga ito, 2 grupo naman ang muling nagkatensyon sa bayan ng Raha, Buayan nitong Lunes. Sa report ng 33rd Infantry Battalion, pinaputukan ng mga armado ang kanilang tropang re-responde lang dapat para magpahupa ng tensyon sa lugar. Ay kay Philippine Army spokesman Colonel Louis De Maala, binabantayan ng hanay ang sitwasyon at paiiralin ang mapayapang paraan lalo't may umiiral na peace process ang pamahalaan at MILF. Sa iba pang balita, agaw buhay ngayon sa ospital ang isang 36 anyos na magsasaka na binaril ng kanyang bayaw sa Pangasinan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 36 anyos na magsasaka, binaril ng sariling bayaw, inoobserbahan pa sa pagamutan sa mga Trim Pangasinan. Patuloy pang inoobserbahan ng mga doktor sa mga Trim District Hospital ang biktima na kinilalang si Joby Soria, 36 anyos, matapos itong baril ng suspek na si Marvin Esteban, 32 anyos na kanyang bayaw, kapwa magsasaka at mga residente ng barangay Kakawatan mga Trim. Batay sa ulat ni mga Trim OIC Chief of Police Major Arturo Milchor Jr., naganap ang krimen bandang alas 5:30 ng umaga kung saan nag-aaway ang suspek at kanyang asawa na kapatid ng biktima, kaya tinangkang awatin sila ni Soria. Ngunit ikinagalit ito ng suspek at taglabas ng homemade shotgun at pinaputukan ang bayaw na tinamaan sa kanyang tagiliran, saka mabilis na tumakas na siyang subject ng manhunt operation ngayon ng PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Sur, nasawi ang 2 magsasaka matapos ang isang madugong enkwentro bandang alas 7:53 ng gabi, Hulyo 7, 2025 sa Purok 3, Barangay Ibu, Malalag, Davao del Sur. Ayon sa report ni Police Captain Diosdado Nunes, hepe ng Malalag Municipal Police Station, kinilala ang mga sangkot sa insidente sa mga alias na Bobby, 43 anyos at Ed, 55 anyos, kapwa residente sa naturang barangay. Batay sa panang investigasyon, lasing si alias Bobby nang salakay nito ang kanyang kapitbahay na si alias Ed at saksakin sa bahagi ng tiyan. Sa kabila ng tinamong sugat, nagawa pang gumanti ni Ed at barilin si Bobby sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang 2 sa ospital. Subalit idineklara silang dead on arrival. Patuloy ang masusing investigasyon ng Malalag Police Station kaugnay sa nasabing insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaisa ang mga kongresista sa Gitnang Luzon sa paglulunsad ng Central Luzon Climate Change and Flood Coalition upang tugunan ang lumalalang pagbaha at epekto ng climate change sa rehiyon. Formal itong inilunsad nitong Hulyo 8 sa Malacanang sa pangunguna ni Pampanga Port District Representative Ana York Bundok at sinuportahan ni Nabatan Representative Abet Garcia, Kong Lenabil Villarica, Kong Agay Cruz at Kong Danny Domingo. Ayon kay
kay Bundok, araw-araw nang nakakaranas ng pagbaha ang kanilang mga distrito kahit walang ulan. Layunin ng koalisyon na pagsamahin ang mga ahensya ng gobyerno para makabuo ng komprehensibong plano at makalikom ng pondo para sa long-term solution. Nagpapasalamat ang mga mababatas kay House Speaker Martin Romualdez sa kanyang suporta. Dumalo rin sa pulong sina Bataan Representative Antonio Roman III at Maria Angela Garcia, pati na ang ilang kinatawan mula sa Southern Tagalog. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ito sa itinuturing na biggest fears ng mga introvert, lalo na noong tayo ay mga estudyante pa lamang. Mula sa public speaking hanggang sa dance performances, hindi mawawala ang kaba at nginig kapag lahat ng mata ay nakatingin na sa atin. In short, ikaw ba ay nakaranas na ng stage fright? Kung oo, alam mo ba na may mga paraan naman para maibsan ang pagsubok na ito? Tutukan yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Isa na siguro sa pinakakaraniwang issue na may kaugnayan sa pagsasalita sa harap ng maraming tao o public speaking ay ang stage fright. Sa iba ay ito ang itinuturing nilang biggest fear, lalo na sa mga taong bihira at hindi sanay natuunan ng atensyon ng maraming tao. Kadalasan naman itong nararamdaman ng isang tao bago magsalita o humarap sa isang crowd upang magbigay ng speech, presentation o performance. Ayon sa mga eksperto, mild lang ito at agad ring nawawala sa pamamagitan ng mga simpleng strategies. Kaya naman, narito ang ilang mga paraan ayon sa eksperto to overcome your stage fright. Ayon sa Anxiety and Depression Association of America o ADAA, makatutulong ang pag-shift ng iyong takot sa pag-alala ng iyong true purpose at iwasang isipin na baka magkamali ka, kundi mag-focus lang sa mga bagay na makakapagpakalma ng iyong isipan. Isa ring mga paraan ng deep breathing, relaxation exercises, yoga at meditation sa mga makatutulong na makapagparelax ng iyong isipan at katawan bago humarap sa maraming tao. Ayon naman sa Mayo Clinic, ilan nga sa mga steps na makatutulong upang i-overcome ang iyong stage fright ay una, know your topic. Mahalaga na may alam ka at confident kang may masasabi sa iyong topic. Pangalawa, yung pagiging organized. Dapat rin na may maayos kang plano upang masabi mo ng tama at naaayon ang mga impormasyong iyong ilalahad. Isa rin sa pinakamahalaga ay ang pag-ensayo ng paulit-ulit. Sabi nga nila, practice makes perfect. Hanggang ikaw ay maging komportable. At ang huli na dapat nating isama sa ating preparasyon sa ating susunod na pagharap sa crowd o public speaking ay ang pag-visualize ng iyong success upang mas maging smooth and confident ka sa iyong next public speaking. Good news para sa ating mga national athlete. Magsisimula na kasi sa susunod na buwan ang 5,000 pisong dagdag allowance sa mga atleta at coach ng Pilipinas. Ayon kay bagong talagang Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio, ito ay bahagi ng kanilang inisyatibang bigyan ng mas maayos na serbisyo, kagamitan at suporta ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Makatatanggap ng 5,000 pesos na dagdag sa kanilang monthly allowance ang mga atleta at coach ng Pilipinas simula Agosto ngayong taon. Inilahad ito ng bagong talagang Philippine Sports Commission Chairman na si Patrick Pato Gregorio sa General Assembly kasama ang mga National Sports Association na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Ayon kay Gregorio, ang increase ay across the board para sa lahat ng mga national athlete at coaches. Kasalukuyang may mga tumatanggap pa rin ng 10,000 pesos bawat buwan, mas mababa pa sa minimum wage sa bansa. Tansyang aabot sa 10 milyong piso ang kabuuang gastos para sa increase, kung kaya't nanawagan din si Gregorio ng suporta mula sa mga mambabatas na naroroon sa event, gaya na lang ni POC President Attorney Bambol Tolentino. Bukod sa allowance hike, inilahad rin ni Gregorio ang iba pang mga programang agad na pinatupad sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kabilang dyan ang mga muling pagpapatuloy ng procurement ng tracksuits para sa mga atleta, pagbubukas muli ng mga cafeteria para sa mga atleta sa Rizal Memorial, PhilSports Arena at PSC Baguio na may bagong food concessionaire. Gayon din ang pagtatayo ng 24/7 help desk para sa mga atleta.
pagpapadali ng distribusyon ng allowance at daily time record processing sa loob lamang ng 5 araw, at pag-aproba sa implementing rules and regulations para sa Philippine Sports Training Center. Layunin ng mga inisyatibang ito na bigyan ng mas maayos na serbisyo, kagamitan at suporta ang mga bagong bayani ng Pilipinas, ang mga atleta. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.